welcome to my channel, Jake's TV. It's been a while since I did a content uh, na ganito. Although recently marami naman akong uploads, but uh, all are only fan cams, but not really a content showing myself. As I thought na since I've been doing naman fanboying recently, why not create a content related to it? So here I am, trying to start anew. And I hope maging consistent ako this time para tuloy-tuloy na din yung this content related to fanboy. My fanboy, to be specific. So just a brief background. Although back in the days, wala naman talagang term na fanboying, di ba? Or fangirling. Inisip ko, although wala, pero naging fan na rin talaga ako even before pa. Siguro, pinaka-unang-una ako naging fanboy is sa mga animes around early 2000s before sa GMA. They launched or they showcased several animes sa prime time nila. So, those were the days talaga na sobrang natutok ako sa TV. Although we had TV na rin prior to that, pero um, yung activities talaga is more on outdoors and playing with my peers as a kid. Pero nung lumabas yung yung mga anime sa hapon and animes especially sa prime time, dun talaga nag-start na sobrang natutok ako and um, naging super fan ng mga animes. So, sobrang dami nun, sobrang daming animes, may Ultraman, may Gundam, diba yung Lupin, Hyper X Hunter, Pokemon, and many others. Pero ang pinaka naging ultimate talaga ng favorite ko is um, Dragon Ball. Lahat ng lahat yun ng seasons ng Dragon Ball. Kahit yung pinaka-recent nga, itong medyo, syempre matanda na, pero pinanood ko pa rin yung Dragon Ball Super. So, ayun. I hope na meron pang mga um, new seasons na lumabas sa Dragon Ball kasi I just can't get over it. Siya talaga yung major na um, anime na favorite ko of all time. And then siguro next na naging fanboy ako is si Miss Regina Velasquez, now Alcacid. No? Hindi naman ako mahilig kumanta, pero when I first saw her in TV na kumakanta, sabi ko, oh, parang out of this world yung way of singing niya. Ganyan ba talaga yun? Bakit sobrang taas? Bakit hindi ko kaya yun? While ang ibang kanta kaya kong sabayan, basta kanya sobrang, parang ang hirap. Sobrang extraordinary. From there, I followed her, I watched all her shows, and grabe parang every time na nanonood ako sa kanya, parang, alam mo yung may gymnastics na, oh, may something yun. Wow, may factor na ganon. Kaya sobrang naging fan ako ni Miss Regine. And back in the days, medyo controversial pa siya dahil medyo sexy nga siya, no? Medyo conservative pa din. Pero I've been her number one defender talaga. Sa school, napapakay pa ako minsan dahil I just love her so much. And I really love her craft. Sa music and even outside sa music. Wala pang term na fanboy nun, pero sobrang fan na fan ako ni Miss Regine that time. Even up to now, no? Sobrang love ko pa rin talaga si Miss Reg. One more example ng pagiging fanboy ko is yung sa sports naman, fan ang family ko ng PBA. And our favorite team is Alaska Aces. Family thing yung every time may laro ang Alaska Aces, sobrang tutok kami buong family sa panonood. And yun yung times na nandun pa sina Kenneth Berendez, sina Johnny Abarrientos. Sobrang grabe yung rivalry noon. And sa school, mga friends ko, yayabangan kami lagi every time mananalo yung team. And i-defend ko sila sa mga haters na it. Wala pa naman social media, but at least sa circle of friends ko. Later on, sa sports din, sa NBA, naging super fan din ako ng Golden State Warriors, especially si Stephen Curry. Siguro sa umpisa, medyo bandwagon lang, pero I started to stan him, especially when I learned his faith. No? So, sobrang malaking bagay yun na every time he achieves something,
he acknowledges God. I look up to uh, mga personalities na may faith sa Panginoon. Up to now, I still love watching NBA, especially mga laro ng Golden State Warriors. One more artist na sobrang na-stan ko is si Alvin Richards. The show that has captured me talaga was the One True Love with Luis de los Reyes. Sobrang ganda ng show na yun. Sobrang ganda din ng execution nilang dalawa. Kaya after that show, mayroon pang follow-up which is ang Mundo Mo'y Akin. And those are the shows na sobrang favorite ko talaga. Later on, naging Aldab din. No? So, ang Aldab is one of my highlights talaga sa pagiging fanboy kasi although may Twitter or X account na ako, naging super active na talaga nung time ng Aldab. Every noon, as in tutok na tutok talaga sa Bulaga and sa Facebook uploads nila kung hindi makanood naman sa TV about sa Aldab. So, grabe yung tira na yon sa pagiging fanboy ko. Dahil nandito na rin ako sa Manila, mas naging abot kami sa akin yung mga events sa mga artists. No? I'm able to attend ng mga concerts, mga fan meetings, and also mga get-together sa mga artists. Sobrang nakakatuwa na I got a chance to meet the artists that I look up to face to face and up close pa. Especially yung mga nasa Channel 7 kasi may friend kaming ako na close sa isang manager. Through those persons, I was able to have an opportunity to meet several artists. Siguro mga few artists na sobrang nakasama ko ng malapitan and I mean, nakapag-spend more time siguro si Prince Clemente ng Channel 7, si Nico Adiser dati, if you remember, from Stars Rock, and many others. And ayun, sa ngayon pala, Calvin Miranda, and also Kitsch Minimoto. I hope more pa in the coming days and years, no? This time, no, ang pinaka-highlight talaga ng fanboying ko, and dito ko rin nalaman yung fanboying yung term talaga is yung dahil sa emerging P-pop industry natin sa Philippines. Yes, P-pop as in Pinoy pop or Filipino pop. Hindi ako fan ng pop talaga na yung upbeat na mga music. Pero dahil sa P-pop, naging open yung mind ko sa genre na to and right now, sobrang na-embrace ko sila and babad na babad ako sa P-pop. And it all started with SB19, the Mahalima. Josh, Pablo, Stel, Ken, and Justine. Sobrang ibang level yung pagiging fanboy ko sa kanila. Sabi ko nga, meron akong ultimate na mga artist na sinusupport. Yung pinaka-ultimate na artist ko ay number 1, si Miss Regine, number 2, si Alden, and number 3, SB19. Silang tatlo, sobrang sila yung malaking naging influence sa life ko and naging malaking impact sa life ko. Sobrang mahal na mahal ko lang talaga sila. Sobrang inspire ako sa life story nila and sobrang hanga ako sa craft nila. Since I started to stan SB19 dahil cause na nila is to bring P-pop to the world, no? And also support the other artists in P-pop and OPM. Kaya ako, sobrang support din ako sa mga new groups, mga upcoming groups na, rising stars sa P-pop industry and even sa OPM lang as a whole, no? Sobrang naging open ako sa mga artist na to. Open to know them and open to listen to their songs. And also open to know their stories.
I hope talaga push pa 'tong P-pop industry na pangarap din ng SB19. Pangarap ko na rin para sa Pilipinas 'no, para ma-bring into the world stage yung talent ng mga Filipino kasi I know, although wala ako nun, wala akong talent na gano'n, but I believe there are several Filipinos out there na sobrang talented and deserve exposure internationally. So, ayun, I hope na i-support natin sila. Yung grupo na inistan ko, which is SB19, nasa tamang lugar yung mindset and puso nila. Hindi sila nagbabago and focus sila sa goal. And hindi nila kinocompromise yung values nila in reaching for their dreams. Kaya, sobrang alam ko na makakamit nila yung gustong-gusto nila. Not only for themselves, but also for other artists, Filipino artists, and para sa ating bayan. Sabi nga sa kanta nilang What, di ba? Ibandera ang Watawat ng Pilipinas. Sobrang nakaka-proud. Sa ngayon, I'm also supporting several upcoming P-pop artists. No? Siguro mention ko na lang yung mga na-encounter ko na ng malapitan like G22, Vision, Aja, YML, ano pa ba? Neo, and many others. So I'm looking forward din ma-meet yung iba. As like Plus, Eclipse, Alamat, and many others. And of course, Trevor Horizon, and many others. DGYO, and all others. Sa ngayon, open na rin yung ano yung uh, mga tao talaga sa P-pop. So, I can only imagine in a matter of 1 year kung anong heights pa yung ma-achieve ng P-pop industry sa Pilipinas and also sa abroad. Something excited ako and I'm just so happy na this time I'm I'm part of this movement na naging fanboy ako uh, with a cause. Praying and hoping na mag-thrive pa ang P-pop industry sa Pilipinas. So yun, that's a brief background of my fanboying journey. So I hope samahan niyo ako while uh, making content related to fanboying in my upcoming uploads. So thank you so much. Again, I'm Japes, and I hope you will subscribe to my channel, Japes TV. Bye.